Mag-aalas 7 ng gabi sa Tallahassee, Florida, isang hit and run ang nag-iwan sa isang estudyante sa kolehiyo na lumalaban para sa buhay niya. Johnny! May dala pa ako mga guwantes. Nakita ng mga unang rumesponde si Elizabeth Sims, 20 taong gulang na estudyante ng Florida State University na may matinding sugat. Makalipas ang ilang sandali, idineklara siyang patay ng mga mediko sa lugar. Naghanap ang pulis ng posibleng makausap na saksi. Hoy, may nakakita ba kung anong nangyari? Ito na si 315, papunta ako. Kailangan mo ba ako magpalit ng pera? Yung babaeng gumangga sa kanya? Hindi. Yung babae nakakita ng lahat na nangyari? May nakakuha ba ng numero niya or kahit ano? Walang nakakaalam kung sino. Hindi ko alam. Nakita mo ba anong nangyari? Nakuha mo ba ang plaka o anumang detalye sa sasakyan? Puti. Parang ganong kalaking sasakyan. SUV? Anong SUV? Ano? Sobrang pinipilit niya maging puti. Tapos biglang may ilaw, tuluyang tumaob sa ibabaw ng kotse, gumulong paatras at tuloy-tuloy lang ito. Sige. Parang sobrang bilis nun. May SUV siya? Ganun kalaki. Pero tama naman yun. Oo, at pinaalis ko naman siya. Pasensya na ang bilis nilang dumaan. Isang saksi sa lugar ang nagsabi tungkol sa sasakyan. Ano yan? Ano yun dyan? Anong kalye yan? Alam niyo ba kung anong kalye yan? Yan gayon. Sabi ng saksi sa lugar, isang puting SUV daw yon at kumaliwa papuntang timog sa tabi ng ilog. Nakita mo ba ang driver? Nakita niyo ba ang nangyari? Nakita niyo ba ang nangyari? Kilala niyo ba siya? Literal na lumiko ako. Lumiko ako pa kanan. Tinitingnan ko kung bakit hindi gumagalaw ang mga sasakyan. Kaya literal na lumiko ako pa kanan at nakita ko yon. Nabangga siya ng itim na SUV na tumakas pagkatapos. Ikaw ba yung may kotse? Kasi sabi nila puti raw yon. Akala ko itim. Saan ito, lumiko? Matapit ang ERP. Isang sitang crime scene, tol. Uy, lumipat tayo dito kasi nasa gitna ba tayo ng crime scene? May hit and run, wala sa eksena sa sasakyan at suspect. Kinukuha pa namin ang info, kailangan ko pa ng 2 unit para huliin ng mga tao. May saksi ka ba para makalabas tayo ng litrato? Nakakakuha tayo ng 2 magkaibang description ng sasakyan. Yung babae na yon, yung silver na kotse niya dito, sinasabi niya na puting SUV na ganito ang itsura. Yung iba naman, yung ibang mga bata, sinasabi nilang itim na SUV. Pero huminto ito at lumiko pababa. Sino ang mga saksi? Wala tayong saksi. Ayon sa ulat ng insidente, natukoy ng mga investigador na ginagamit ni Elizabeth ang pedestrian lane nang siya ay mabangga ng sasakyan at natagpuan 127 talampakan mula roon ng mga rumesponde. Nakita ko ang sasakyan na dumaan at narinig kong nabangga siya. Sigurado akong kulay abo ang sasakyan. Abaw, Oo, sigurado ako. Malaki siya, mas malaki. Parang SUV. Abong SUV. hoy, sumakay din kami sa abong SUV. Sige. Nasaan ka? Yung kumausap lang sa akin. Siya ba yung kausap niya? Sige. Gagawin ko lang yan para sa'yo kapag may sandali ka at 14 na green column sa likod. Pwede di ba kitang tanungin sandali? Saan ka nung nakita mo to? Naglalakad ako sa kalsadang yon. At nakita mo lang itong mabilis na dumaan. Siya yon. Sinabi mo bang nasa likod ka lang? Nakita niyo ba? Mas madilim ang kotse. Parang mas maliwanag, parang kulay abo. Parang pilak ang kulay niya. Oh, palalawakin mo ba ang paghahanap para isama ang mas mapusyaw na kulay, baka mas mapusyaw na pilak din? Narinig mo ba ang preno ng kotse? Hindi talaga nagpreno. Wala talaga. May nakakakilala ba sa inyo sa kanya? Matagal ko na talaga siyang kilala. Oh, may saksi raw na nagsabing lumipad siya sa ibabaw ng kotse. Kaya iyon. Mayroon ka bang case number para sa aksidente? May itim, puti at abo na tayo, pero kailangan pa ng mas maliwanag na kulay.
Sa tingin ko, baka hindi talaga SUV yun nun. Hindi ako sigurado. Opo, sir. Pangunahing saksi. Kumusta ka? Anong balita, Lisa? Ano ang kailangan mong gawin ko? Di ko alam. Naghahanap pa kami ng saksi at iba pang impormasyon ngayon. Sige. Sige, nasa ang kanunong ikaw ay Napo ako riyan. Kita mo yung karatula ng HM. yung karatula ng alabing 8 sayo. Napo ako, doon dala ang aso ko sa labas. Narinig kong tumigil yon nang makita ko siyang bumagsak mula sa ire. Gumulong siya paslant, huminto at bumagal, sumigaw ng o, tapos nagpatuloy. Ako, hindi ko nakita yung buong sasakyan. Maliit na itim na kotse na may pilap. Isa sa likod ng... Tifo, sandali lang. May malam na saksi ako. Sabi niya, itim ang kotse. Walang problema. Sandali lang, may iba pa akong ibibigay. Sige, bumaba ka na at ibaba mo ang bintana. Sige. Tama! Kaya para sa 25 araw, walang pagbabago sa lahat ng channel. Kaya nakatayo ko doon. Oo, nakaupo ako mismo dyan kung saan nakaupo yung lalaking may kausap sa telepono. At nakita mo ito, Lumingon ako. Sige, ilagay lahat ng camera. nakita mo ang itim na sedan. Tama? Itim na kotse, sedan. Sige. Hindi bago pero hindi rin luma. Oo, sabi nila, hinihintay nila ang description mula sa akin. Itim na sedan. Itim na sedan. Hindi bago pero hindi rin luma. Bukas ang bintana dahil sumigaw siya. Hindi bago, pero hindi rin luma. Hindi sobrang bago, hindi talaga bago sa kahit anong paraan, pero hindi rin parang 2005. Siguro mga 2010 hanggang 2015, parang hindi siya bago. Pilak o ginto, hindi ko alam kung ano yun, na parang built-in sa kotse, mga ganito kalaki, nasa likod ng trunk o sa trunk. Parang kasama na talaga siya nung binili ang kotse. Parang pilak o. Parang metal na pilak o ginto na nakakabit sa kotse. Sana alam ko kung anong kotse yon. Pasensya na, ayos lang. Pero nasagasaan ko lang, Pilak o ginto. Parang plaka o kumano sa likod ng trunk. sa ibabaw ng plaka, ng kotse. Sige. Nakita mo ba ang nagmamaneho? Hindi. Hindi tunog lalaki ang boses nila. Lalaki siya. May nagsabi nun, ay tae, narinig ko yon, tapos bigla silang naghiwa-hiwalay at umalis. Sige. At saan sila pumunta? June, dumiretso sila. Hindi sila dumaan dito. Dumiretso sila roon. Tumingin ako at nakita kong masyado silang mabilis para lumiko. Kasi tinitingnan ko sila dahil lumabas ako dito at bigla silang bumilis ng takbo. At sobrang bilis nila kaya hindi na sila makaliko. Sige. Paki-off muna habang kinukuha ni dispatch ang details mo. Isang maliit na itim na sedan ito. Maari nasa pagitan ng 2010 hanggang 2015 ang taon. Mayroong pilak o gintong plak sa ibabaw ng plaka ng sasakyan. Posibleng nasa bahagi ng trunk. At maaring dumiretso ito pakaluran patawid ng Pensacola o kaya ay tumungo pati Mugsa. Narinig ko yon. Do you want that red on channel? Tempo. Masisiguro nating nag-uusap tayo. Uy, hindi ko nakuha yung 14 na kit niya. Sige. Batay sa mga paglalarawan ng sasakyan, sinabi ng pulisya na ang real-time crime ng Departamente Center ay nagawang matukoy ang isang sasakyang tumutugma na tumatakas mula sa pinangyarihan at tumawid sa pulang ilaw. Dahil dito, pumunta ang mga pulis mga 2 milya ang layo sa kinaroroonan ng hinihinalang 2008 Nissan Sentra. Wala pang 2 oras matapos ang unang banggaan ayon sa pulisya. Ang sasakyan ay nakaparada na may sira sa hood at windshield, kasama ang umano'y dugo at buhok ayon sa pulisya. Ayon sa ulat ng pulisya, lumapit sa mga pulis ang suspect at ang kanyang ina, kung saan sinabi ng kanyang ina at inuulit ko, "Nagpanik lang siya at pumunta rito." Sabi rin nila, inuulit ko, sinusubukan lang nilang gawin ang tama. Makikita natin na yon ang suspect habang dinadala siya sa silid ng pagtatanong. True blood yon, tama ba? Kinilala ng mga detektib ang umano'y driver na nakikita rito bilang si Willis Trueblood Jr., 18 taong gulang na gustong makausap ng mga investigador. Si Willis ito. Tama ang pagkakasabi ko. Ako si Detective Adams, pero Rob na ng kumusta mo. Pwede ba kitang tawaging Willis?
Siya naman si Detective Bullock. Si Josh Bullock. Pwede mo siyang tawaging Josh. Alam mo kung bakit tayo nandito, tama? Sige. Bago kita tanungin, babasahin ko muna ito sa'yo. Ito ang babala ng Miranda tungkol sa mga karapatan mo. Sige. Pinasa muna ng detective kay Willis ang Miranda rights bago siya tanungin muli. Kaya. Naiintindihan ko na may aksidente. Sige. Kailangan naming marinig ang panig mo tungkol sa nangyari dahil kulang ang alam namin based lang sa nakita sa aksidente. Hindi kumpleto ang kwento kung wala ang bahagi mo. Naiintindihan mo ba? Oo. Sir. Pwede mo bang sabihin kung nasaan ka noon at anong nangyari? Alam ko ang oras noon, mga alas 5 o 6 ng gabi. Nagpuputol ako noon. Hindi ko alam pero alam ko na maraming trapiko at siguradong tirik ang araw sa harap ko. Nakababa ang visor ko para makapagmaneho ako ng maayos. Parang visor, oo sir. Bumababa ako sa medyo matarik na maliit na burol. Parang may dalawang panig ang Florida State. At nasa gitna ako sa kalsada. Hindi ko alam kung anong bahagi ng Florida State yon, pero alam ko may mga tindahan dito at may mga tindahan din doon. Tanda mo ba ang pangalan ng kalsada? Hindi po sir. Sige, pero ako noon, ganito. Yung Civic Stadium, kung ano man yun, nasa unahan lang nun, parang doon nagtitipon ng mga tao. Sige. Naalala mo ba kung isa o dalawa ang lane ng kalsada? 2 lane ng kalsada. Hindi, ang ibig ko sabihin. May traffic sa magkabilang direksyon. Isang direksyon lang. Sige. Sa madaling salita, pababa ako at sinusubukan kong makita yung ilaw sa taas hanggat kaya ko. Nakita ko yung ibang sasakyan na dumadaan kaya alam kong makakatawid pa ako at makalipat ng linya bago makarating sa ilaw. At pagtingin ko sa mga salamin ko para makita kung sino yung nasa tabi ko bago ako lumipat ng linya, bigla na lang. Boom! Gets mo? Boom lang! Yung kotse, nabangga niya yung kotse. Nabangga niyo yung kotse. Oo, hindi ko talaga siya nakita papalapit. Ang bilis ng pangyayari. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya umalis na lang ako. Sige. Maaari sana ako masampahan ng kaso. Bakit ka umalis? Natataranta ako at di ko alam ang gagawin. Sige. Natakot talaga ako, tol. Parang mangangatog na ako. Mainit pakiramdam ko. Hindi ko alam yun kaya umalis na lang ako. Sinabi ni Willis sa detective na naging dahilan ang araw habang tumatawid siya sa interseksyon na nauwi sa pagkakasagasa at pagkamatay ng biktima bago niya sinabi na natakot siya kaya siya tumakas sa pinangyarihan. Gusto ng detective na malaman ang nakaraan ng suspect. Nagkaroon ka na ba ng problema dati? Wala naman. Mga maliliit na bagay lang. Oo, nagkaproblema ako sa eskwelahan. Kasama ang pulis. Pero hindi yun nangyari habang may klase. Gets mo? At ikaw ay 18 na tama. Opo, sir. Sige. Sige, pagkatapos mangyari ng aksidente, balikan natin. Parang Bert, saan ka pumunta? Sabi nila, tinawagan mong nanay mo, tama? Oo. Sige. Una kong ginawa, pumunta ako sa kaibigan ko at sinabi kong tawagin siya. Yun lang. At saan niya? Nakuha ko sa Holton Street. Sa Holton Street? Oo. Ginoo. Sige, pasensya na. Tinawagan ako mula sa bahay, kaya wala ako ron. Hindi ko gagawin. Sino man ang kumuha sa akin, sa Liberty Street nila ako kinuha. Doon nila ako sinundo. Doon sila pumunta at kinuha ako. Sige. Gano'ng katagal pagkatapos mong pumunta sa bahay niya? Sabi mo tinawagan mo si mama. Agad akong pumunta at tinawagan siya. Tinawagan mo si mama mula sa bahay niya? Oo. Sige, tinawagan mo si mama. Kinuha niya ako, pumunta at umupo siya roon. Naghihintay sa lahat. Kaya naghintay lang kami sa bahay ng kaibigan ko. Sige. Anong pangalan ng mama mo? Opo, sir. Sige, siya ba ang may-ari ng kotse? Oo. Siguraduhin ko lang na tama ang intindi ko. Anong klaseng kotse yun? Eso, Central 2008 ito. Sige. Accenture? Opo, sir. Parang 4 na pinto ba o 2 pinto? 4 na pinto. Sige, pumunta ka sa bahay niya sa Holton Liberty area at tinawagan mo si mama. Tapos pumunta si mama sa'yo. Oo. Sige. But then, anong tumatakbo sa isip mo noong mga panahon yan? Ang tanging naiisip ko lang talaga ay, saan siya nanggaling? Literal. Saan siya nanggaling?
Ang nakita ko lang ay karatula at kalsada, karatula at kalsada. Yun lang. Yun lang ang nakita ko. Hindi ko alam paano siya nakarating dito. Nanginginig pa rin ako hanggang ngayon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Oh, nakakatrumang karanasan talaga. Bigla na lang siyang sumulpot. Bigla na lang. Ano? Naalala mo ba kung gaano kakabilis nun? Alam kong mahirap ito. Hindi ako lumagpas ng 30. Sigurado ako. Bumabagal ako para lumipat ng linya. At sinabi mo may traffic. Nakita namin na may 2 sasakyan sa kaliwang linya kung saan ako sumusubok lumipat para sumunod sa likod nila. Sige, nasa pinakakanang linya ka. Mukhang ito na ang pinakahilaga at sinusubukan mong lumiko papunta sa sinusubukan kong. Lumiko pa kaliwa. Oo. Sige, saan ka papunta nun? Papunta sa base house. Ganun ba? Saan ka naman galing? Mula sa bahay ko. Nagtatanong lang ano bang gagawin mo doon. Magpapahinga lang ulit kami. Xbox. Ilagay mo na ang mikropono. Sige. Pagkatapos mo makarating sa bahay, sinabi mong tinawagan mo ang nanay mo. Ibig ko sabihin, tiningnan mo ba ang kotse? Gaya ng sabi ko, natulala ako kung saan siya galing. Pwede akong magpanik pero hindi ko nagawa. Hindi ko tiningnan ang kotse. Dumating sila at kinuha ako. Nasayang ko ang pagkakataon na tingnan talaga ang kotse at makita kung ano nangyari. Nanginginig ako. Wala akong magawa. Nagsimula akong magsuka. Lahat na yon, hindi ko kinaya. May nabasag ba sa windshield? Oo, nabasag yung windshield. Kasi nung nabasag yon, may UP sa harap ng kotse. Parang sa harap ng mga tao. Sa driver's side o kabilang side? Sa mismong hood ng kotse. So parang gitna mismo ng hood? Oo. Sige. Sorry ulit, di ko sinasadya. Pumunta ako rito pero hindi sa lugar mo kaya wala akong nakita. Pinahalagaan ko talaga ang pagiging tapat mo sa akin. At sa tingin ko, napakatapat mo sa akin. May alam ka bang? Ano man, sinabi mong hindi mo nakita kung saan siya nanggagaling. Naalala mo ba nung bilanggit mo ang ilaw? Gaya ba yon ng ilaw ng trapiko sa lugar mo? Pinagana ko rin yun. Hindi ako umabot sa traffic light kasi nabangga ko siya bago pa yon. Sige. Parang alam mo yon, dun sa pinanggalingan ko, may mga maliit na karatula ang Florida State na nagsasabing may mga tao naglalakad at iba pa. Pero walang ganong karatula malapit sa kinaroroonan niya. Hindi ko maintindihan. Alam mo yan, may maliit na pedestrian bridge sa taas at lagpas pa doon yun. Kumikislap yon. Alam mo yon, yung maliit na karatula, may karatula silang namin nakasulat na College Town. Amber ng mga karatula, yung mga dilaw na karatula. Oo. Lagpas pa ron iyon. Takadaan ko lang doon, tapos nung medyo umabante pa ako, may ilaw dun sa taas. Dun ko siya nakita. Anong itsura niya? Parang hindi ko kabisado ang mga daan. Pero mula sa pinanggalingan ko, makikita mo na may mga tindahan o kung ano man yon, may mga nakahilera sa magkabilang gilid. At packet ka papunta sa stadium. Kaya kung dumiretso ka lang, makikita mo agad ang stadium sa harap mo. Oo, at kumaliwa ka at doon ka ulit bumalik sa road o kung saan man. Sige, sige. Tinitingnan mo ba ang telepono mo o may ginagawa kang iba? Hindi, noong oras na yun. Hindi ko alam. Kaya kailangan kong pumunta sa bahay ng kaibigan ko para hanapin yung pink kong telepono. Hindi ko alam ang nangyari, nalito ako. Ang alam ko lang, sira gulong ko at may nabangga ako. Nagkamali ako. Yun lang. Yun lang kaya ko, wala na akong magawa. Sabi ng nanay ko, kalma lang, uminom lang tubig, mag-order ng inumin, ayos lang lahat. Sobrang shock ako. Hindi ko alam nasaan ang cellphone ko noon. Kailangan ko talaga. Wala ako doon. Naniniwala ako siyang nagdala o hinahanap pa niya. Hindi ko talaga alam. Sige. Para lang bigyan ng broad base sa pagkakaintindi ko sa sinasabi mo, galing ka sa bahay mo na nasa papunta sa bahay na malapit sa Holton Liberty Street area o Pons Pasensya na. Yung lugar sa Xbox. Kaya nagmamaneho ka sa kalsada. Sabi mo may traffic. Oo. Nakababa ang visor. Nakikinig ka ba ng radio o may iba ka bang pinapakinggan? Sira ang radyo ko kaya hindi ko mapapakinggan doon. Sige. At pagkatapos ng aksidente. Ang una mo lang bang ginawa ay ituloy lang ang pagmamaneho? Nagbagal ako sa una pero nagpanik din ako at kinailangang umalis agad.
Hindi ko alam nasaan ang telepono o anumang kailangan ko para kumalma. Kaya pumunta ako sa pinakamalapit na lugar na naisip ko. Alin yun na pagkatapos ay tinawagan mo si Mama. Oo. At si Mama ay lumapit sa'yo. Sinundo siya ng tito ko at lumapit siya sa akin, oo. Sige. Yung sasakyan na minamaneo ko, nakapangalan sa kanya. Pero para sa akin talaga yon kung naiintindihan mo. Sige. May mga tanong ka ba para sa akin? Alam kong marami ka pang iniisip sa utak mo. Traumatic ang pangyaring ito. Pero malalampasan mo rin yan, okay? Gaya ng sabi ko, salamat sa pagiging tapat mo sa amin tungkol sa nangyari at sa panig mo sa kwento. Kasi gaya ng sinabi ko, kapag may mga ganitong aksidente, hindi namin nakukuha ang buong kwento hanggat hindi namin naririnig ang panig ng lahat. Gets mo? Sige. Lalabas muna kami sandali. May kailangan ka pa ba? Lumabas ang detektib at bumalik makalipas ang ilang minuto na may ilang tanong kay Willis. Sige. Tinatangkang alalahanin lang ang sinasabi mo. Alam kong may burol doon. Nakaibaba ang visor, araw. Paparating sa'yo, parang sa windshield lang dumadaan. Pagkatapos mong sabihing bumangga siya sa kotse, ano eksaktong nangyari matapos niyang mabangga ang kotse? Nataranta ako. Siya ang bumangga. Kailangan kong pumunta sa bahay ng tropa ko para tumawag. Sige. Uminto ka ba o ano? Sabi ko bumagal ka o... Bumagal ako sandali kasi bala ko sanang huminto. Pero sobrang nataranta ako kaya hindi ako nakahinto. Hindi ko alam, parang sumakit ang tiyan ko. Lahat biglang nagsimula. Nagsimulang mag-iba ang pakiramdam ng katawan ko. Oo, ayoko magsimula. Sobrang kinakabahan ako, sobrang natatakot o kung anuman. Hindi ko alam. Sa isip ko, hindi ako makapaghinto. Sabi ko, hindi ko kaya. Nagsisimula na akong manghina. Hindi ko alam kung ano. Sige, kaya ka bumagal pero bumagal ka kasi balak mo sana huminto. Tapos pumunta ka sa bahay para tumawag. May naalala ka ba tungkol sa... Kung ano ang suot niya or mga ganong bagay. Yun nga ang sinasabi ko, hindi ko nga siya nakita na paparating. Hindi ko alam kung saan siya galing. Hindi ko rin alam kung anong kulay ng suot niya. Ibig kong sabihin, wala akong nakita doon kasi basag ang windshield ko. Bumagal ako. Sinubukan kong huminto pero nagpapatuloy pa rin ako. Nakakita ka pa ba sa labas nun? Sabi mo basag ang windshield. Nakakakita ka pa ba sa labas nun? Nasasilaw pa rin ako sa araw. Tinatangkang mong sumilip sa paligid ng mga bitat. Malaki ba? Sobrang laki ba yung bitat? Oo. Sige. Naaresto si Willis kaugnay ng pagtakas sa pinangyarihan ng aksidenteng ikinamatay ng isa. Ayon sa rekord ng korte, kalaunan ay nagpasok si Willis ng plea na no contest sa sakdal at nahatulan ng 8 taon sa kulungan. Mag-subscribe na yon para madaling makuha ang latest na balita mula sa Law and Crime.